Ang Diyos purihan at pasalamatan. Dito sa ating pag-aaral po sa magang ito, ay makikita natin ang role, ang mga tungkulin ng bawat isa sa atin. Pag-aaralan po natin ang one chapter of the book of Exodus. At yun po ay Kapitulo 17. Dito po sa Exodus, ang sabihin na Exodus ay X means out. So Exodus ay yan ang paglisan ng bansang Israel mula sa Ehipto papunta sa pinakakong lugar na iba kundi ang Kanaan. Ang Exodus po, itong aklat ng Biblia na kung saan ay ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Una kay Moises, pangalawa kay Paraon, pangatlo sa mga taga-Israel o Israelite. Ang Israel po ay naglakbay doon sa unang dagat. They journeyed from the Red Sea, according to Exodus chapter 14. At hanggang sa nakarating sila sa panan ng bundok, ang bundok ng Sinai, at yun ay nasa Exodus 19. May mga leksyon na dapat natutunan ng bansang Israel sa bawat bahagi ng kanilang paglalakbay. Na ito ay dapat ulit-ulitin at palakasin. It should be reinforced. Tayo ay walang iniwan sa mga Israelita. Ang mga estudyante ko, walang iniwan sa mga Israelita. Napakinggan natin yung praise sa Bible, sa New Testament. Quick to listen, slow to speak. Pero dito sa kalagayan ng Israel, kagaya ng mga estudyante natin ngayon, ay they are slow to learn and quick to forget. Yan po ang kalagayan ng mga Israelita. Kalagayan ng mga estudyante ni Brother Sam. Kagaya ng mga estudyante ni Sister Catherine, Sister Check, at iba pa mga teachers. They are slow to learn, but quick to forget. Yung itinuro ko sa mga estudyante, pag nagbigay na ako ng quiz kinabukasan, ay nakakukunti na ang kanilang natatandaan. Ewan ko lamang nung kapanahunan ni Mang String kung ganun din. Mabagal matuto, mabilis makalimot. Maraming ganun din dahil kung Israelita ganun ang kanilang sitwasyon. Ang hirap nilang matuto. Ang dali nila palibutan ng kanilang natutunan. At marahil sa ating kapanahunan, ito po ay totoo. We modern Israelites probably have the same error. Dito sa Exodus 17, nato pong basahin. Ang buong kapulungan ng mga anak ng Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin, tinatawag na wilderness of Sin, ayon sa mga lugar na kanilang nalakbay sa utos ng Panginoon, at nagkampo sa Refidim, at walang tubig na mainom ang taong bayan. Naranasan ba ninyo yung walang tubig na mainom? Uhaw kayo. Ay talaga namang siguro, yung iba kahit ihi, kanila na iinumin, ma-satisfy lamang yung kanilang thirst. O kaya kung may makitang sapa, kahit na medyo marumi-rumi, ay papakpak na sila yung mga walang kaawin, ay kanila natin iinumin. Ganun ang kalagayan ng bansang Israel doon sa Refidim. Kaya ang taong bayan ay nakipagtalo kay Moises na nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Subalit, ang taong bayan ay nauhaw roon at sila ay nagreklamo laban kay Moises at sinabi, bakit mo kami nilabas sa Ehipto upang patayin mo sa uhaw kami, ang aming mga anak at ang aming kawan? So nakita din yung reklamador, no?
reklamador to Israel. Sa halip na pag-usapan si Moises na humingi siya ng tubig sa Diyos, ay nagre-reklamo sila at sinisisi. Hindi ba ganyan ang ating kadalasang kasalanan na isisi ang lahat ng bagay sa iba? Sinisisi, bakit mo kami nilabas sa Egypto upang lamang kami patayin sa uhaw? Yun ang kanilang sinabi. Kaya si Moises ay dibaing sa Panginoon nagsasabi, anong aking gagawin sa bayan? Bayang ito, unang na lamang na ako'y batuhin nila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng taong bayan at isama mo ang matatanda ng Israel at dalhin mo ang tungkod na iyong pinalo sa ilog at humayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong hahampasin ang bato at bubukalan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng matatanda sa Israel. Kaya papasilin ninyo yung mga role na dapat gampanan ng mga tao sa iglesia. May matatanda, mga elders doon, mga patriarka ng kanilang mga tribo ay tinawag ni Moises. At doon ay sinagawa isang milagro ng Diyos, hindi milagro ni Moises, sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng bagay na ito. At alam natin sa bandang huli, yung bato pa lang yun ay walang iba kundi si Jesus. Siya yung hinampas ni Moises upang magkaroon ng puso. Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meriba dahil sa pakipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? So, nandun yung pag-alinlangan. Nasa atin ba ang Panginoon o wala? Samantalang kasama nila sa araw. Andoon ulak na siya bumaharang sa sikat ng araw. Andun sa gabi upang magbigay ng liwanag. Kasama nila araw at gabi. Tapos tatanungin nila, kasama ba natin ang Panginoon? Madalas ating mga personal na karanasan, malamang nangyayari ito. Tayo'y nagiging makakalimutin. Kagaya ng bansang Israel, nalilimutan natin kung paano tayo'y pinagtubayan ng Diyos. Nararanasan natin yan. Lalo na, yung karanasan ko, nagkaroon talaga ako ng adjustment period. Yung ikaw ay sumasahod, sumusweldo, tapos dumating yung panahon na walang pagsahod. Eh marahil masasabi ko, nasa sa akin pa kaya ang Panginoon? Subalit mabuti ang Diyos. Dahil ang bagay ay kanyang pinaiisip sa atin. Kaya nga, matapos kong bigyan ng negosyo si Makmak, ay pinaisip sa akin ng Diyos na magnegosyo ng isang maliit upang may pang-araw-araw na panggastos. Dahil ako po ay naging karanasan ko na hindi maging palaasa. Hindi ako palaasa, gusto ko si Makmak maging independent. Sabi ko nga sa kanya, hindi dapat ako intindihin. Kaya darating ang panahon, magkakaroon naman ako ng pension sa CSI, magkakaroon ako ng pension, may pension ako sa SS na maliit. Kaya nga, hindi mo ako magiging pasanin. Kaya ngayon, habang nihintay ko pa yung matapos yung 5 taon, ay nakaisip, naisip ng Diyos na magnegosyo kahit itlog lamang. Sabi sa akin ng barangay secretary, ang mura naman ang tinta nyo. Sabi ko, para po makatulong. Sabi niya, 10 piso lang, ang laki ng itlog na maagat, sabi niya. Bagong-bago po yan, mahilig pa yung kaninang umagat, sabi ko. At yung mga itlog na puti, sabi niya, bumili ba siya? Bumili ako niya. Kahit kalahating trade. Kaya nga tayo po, kahit anong ating ginagawa, mayroon tayong role na dapat gampanan, maging makatao tayo, at maging makatiyos, maging sa ating mga timbangan, dapat tama. Eh sa tingin ko yung timbangan ko, mas lugi pa ako dahil yung 6 na kilo sa akin na kinuha ko, yung mga hinugnat, naging kulang ng 1/4. Sabi ko, siguro itong timbangan ko ay may problema, o yung timbangan niya may problema. Kinakailangan kasi tayo ay nasa tama lamang. Meron tayong mga role na ginagampanan. Hanggang sa dumating ang panahon na yung mga pastogan natin ay maakay natin. Ano? Kaya ang aking dream, magkaroon tayo ng napakagandang gagawaing paglilingkod sa araw ng Sabat.
Salamat sa ating pagdalo, sapagkat dito ay tinuturo sa atin ng Diyos kung paano tayo makapaglilingkod. Ito rin po natin ang magbasa. Pakikipaglaban kay Amalek. Kilala niyo si Amalek? Yan po ay apo ni Esau. Yung mga Americans pala, kamag-anak ng Israelites. Magkamag-anak lamang sila. Pero ito sa ating letter, pinag-aaway lang ito. Bakit kaya nililipon pa? Kahit mga bata, mayroong dahilan ang Diyos. Kaya nga dito, sabi nito, sa verse 8, nang magkagaling dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka para sa atin ng mga lalaki. Lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Yung tungkod na yun ay memorable. Yung tungkod na yun ang ginamit ng Moses upang mahati yung dagat ng Red Sea. Yung tungkod na yun ang ginamit ng Moses upang painumin ang mga Israel. Makahulugan, mahalaga ang tungkod na yun. At ito ngayon ay gagamitin ng Moses upang ano? Mangalo ang mga Israelitas laban sa mga Amalekites. Kaya yun ang sinabi niya kay Josue. Ginawa ni Josue ang sinabi ng Moses sa kanya. At nakipaglaban kay Amalek at sina Moses, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Sino si Aaron o Aaron? Si Aaron. Kaya natin. Pero itong Aaron na ito sa Biblia ay ano, kuya o kapatid ni Moses? Elder brother, no? Ay itong isang taong binabanggit, si Hur, ano siya? Sa mga theologians, malamang daw ito ay asawa ni Miriam. Kaya yun ay bayaw nila. Sino yung umakyat sa burol? Si Moses, si Aaron, at saka si Hur. Okay, umakyat sila. Kapag itinataas ng Moses, ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinababa, ang kanyang kamay ay nananalo ang Amalek. Ito na sekreto. Ano pala pag itinataas yung tungkod? Napapamot si Moses. Kaya nga, sa gusto man niya sa hindi, bumababa yung kanyang kamay. At pag bumaba niya ang kamay, natatahan na sila sa mga Amerikans. Subalit, ang mga kamay ni Moses ay nangalay. Siguro palit-palit din kaya mga kamay is plural form, mag-Catherine. So, yung kanyang kamay, kaliwat kanan na ginagamit upang itaas yung tungkod ay nangangalay. Kaya sila kumuha ng isang bato at itinagay sa ibaba. At kanyang inupuan, inalalayan nila Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa isang panig at ang isa'y sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Paano po sila nanalo? Natapon na. Kaya nga binigyan siya ng bato na upuan. Anong ginawa naman ni Hur? Anong ginawa ni Aaron? Ay yung isa ay nakaalalay doon sa kaliwang kamay, yung isa naman doon sa kanang kamay. What is the point here? Kung inyong papasilin, mayroon tayong mga role na dapat gampanan sa ating iglesia. Hindi sinabi kung humingi ng tulong si Moses. Hindi sinabi kay Aaron or kay Hur, please help me. That's all. I am now tired. Hindi ko na maitaas ang aking kamay, napapagod na, hindi sinabi ng Biblia. Subalit marahil ay nag-uusap itong dalawa upang tulungan itong si Moses. Dahil si Moses walang ginagawa kundi kanyang itaas ang staff na yun, o ang tungkod na yun. Tuloy tayo. Verse 12. Subalit ang mga kamay ni Moses ay nangalay, nabasa na natin. Verse 13. Nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa magkitan ng talim ng labak. Sinabi ng Panginoon kay Moses,
Isulat mo ito bilang alaala sa isang aklat. At basahin mo ito sa pandinig ni Josue na aking lubusang buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Binura. Pag sinabing binura, ayan, nilipol. Isulat mo ito bilang alaala. Kasi makakalimutin ang bansang Israel. Kaya kinakailangan may record na nagpapalaala sa kanila na ang Diyos ay nakibaka para sa kanila. Tuloy pa natin po ang pagbasa. Verse 15. Nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalanan ito ng Panginoon ay aking matawat. Anong basa dito? Dalawa ang sinasabi ng basa dito. Alam niyo sa Hebreo, this is a Hebrew word. Sa Hebreo, wala silang vowel. Kaya nga ang ginagamit ng iba, ay, Jehovah yan. Jehovah, kasi ganito rin yung Jehovah is. Itong B or W, di ba? At saka ito, Jehovah. Kaya nga, Jehovah. Or Yahweh. Okay, whatever, no? Yan ang ipinakilala ng Diyos na kanyang pangalan. Jehovah Nisi. God, Jehovah is my banner. Banner. Dito po sa mga talatang ito, sa binasa kanina, yung last chapter na, gusto kong mag-aralan natin. Kanyang sinabi, may kamay sa matawad ng Panginoon. Ang Panginoon ay nakikipagdigma kay Amalek mula sa isang sanlahi hanggang sa susunod na sanlahi. May tatlong bagay po dito sa mga talatang ito, uno hanggang sa isa. May tatlong leksyon na dapat tayo makuha. The first one, we need to fight. What is the first lesson? Kinakailangan tayong lumaban ng ibaka. Second lesson, we need each other. Kailangan natin ang bawat isa. Third lesson, we need the Lord if we are to prevail. Okay, isa-isahin po natin. Dito po sa Bagong Tipan, ay sinasabi sa atin ng ating pagkikipaglaban ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga principalities of this world. Kay Satanas at ang kanyang mga kasamahan, ibinagsak dito. Yan po ang ating pagsipagbata. Kaya nga, ang kailangan natin na tabak ay ano? Ang panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan sa tayo kay Pablo. Tayo po yung maraming personal, pampamilya, marami. Marahil mayroon tayong battle laban sa ating asawa, laban sa ating anak, laban sa ating magulang. Mayroon tayong problema. Alam niyo dati dito, ang ating pakipaglaban ay hindi masyadong nakakatakot yung panlabas kagaya ng mga American. Ang pinakamahirap labanan ay ang ating sarili. Sabi ni Ellen White, the battle against self is the greatest battle ever fought. Yan ang pinakamalaking pakipagbaka, ang labanan ang ating sarili. Nilabanan ko yung masamang pakiramdam kahapon. Naglaba ko, gusto ko handwash kahit ako mayroong automatic washing machine. Kaya handwash ako mula alas 11 yata, bago 11, hanggang alas 2. At ako'y nakagat ng aso, di ako makahandwash. Yung aking mga labahin, inabot na siguro ng almost 1 month. Kaya nga isang katutak, pati yung aking mga gamit sa pagtulog, lahat na pati towel, etc. Including pants and kaya nga napagod ako. Pagkapat ako'y kumiinom ng mga iron product na pampalakas, nagbugos ng aking immune system. Eh nakaramdam ako paggabi na ako yung kailangan matulog ng aga. Ayaw ko abusuhin, kaya di na ako umatay ng tester, kailangan ko ng pahinga. Laban. Nilabanan ko ang sakit. Uminom ako ng almost 1 cup of grape juice. Pagpalakas ng katawan, vitamin D kanina, vitamin D content. Sabi ko, ako'y ate ng church.
pakipaglaban. Di ba? Battle against God. Naman ako sinabi ko, magpapahinga na lang ako. Kahit masama ang pagkaramdam ko. Hindi ako gagamitin ng Panginoon. At hindi ako mapapakaisapan ni Brother Jonathan na sumayo sa inyong harapan. Battle! We need each other. Kailangan natin ang isa't isa. Si Hur, and yan si Aaron. Kailangan sila ni Moses. Nakita niyo ang support ng dalawa. Very supportive. Nandun ang mga elders. Sama-sama. Kaya nga sa ating iglesia, support system. Yan ang lesson na dapat natin matutunan. Ano pa? Number 3, we need the Lord if we are to prevail. Kailangan natin ang Diyos kung gusto natin na tayo'y maging mananagumpay. Maraming mga cloudy moments sa ating mga isipan. At maraming bagay na mga kalaban tayo, hindi lamang panlabas. Ang kalaban natin sa ayon sa nabasa ko, hindi ang gobyerno. Ang kalaban natin, hindi yung mga ibang pananampalataya, ibang denomination, no! Ang kalaban natin ay hindi ang panlabas. Ang kalaban natin ay kung ating makalimutan kung paano tayo ay pinagnubayan sa nakaraan. Nakalimutan din ng bansang Israel. Nauhang lang sila. Ay, nagmumura na. Sinisisi na si Moises kasi sila inilabas sa Ehipto. Kaya nga, nagpaligoy-ligoy sila. Epong-epong, sabi ng salitang Baler. Kaya marahil tayo ngayon ay nagpapa-epong-epong pa. Dahil nga, we are not yet ready. Sabi nga ni Ellen White, when the character of Christ has perfectly reproduced in His people, He will come. Perfectly. Kasi yung modifier, perfectly reproduced. Perfectly is an adverb. Modifying, reproduce. Kinakailangan na reproduction ng ugali ng Diyos. It should be perfectly reproduced in us, or else He will not yet come. Baka patapusin pa niya yung kagaya ng bansang Israel. Patapusin pa niya yung mga matatanda bago yung new generation. New generation, baka yung mga ipapanganak pa. Hindi natin alam. But we pray that Jesus will come in His time. In His time. No? In the fullness of time. Baging ang mga itong mga matatanda ay mga wala na o hindi pa darating ang Panginoon. Maliit pa ako doon sinasabi si Jesus ay babalik. Sabi ng isang piloto, bakit hindi pa bumabalik? Kung kanta, nababalik daw si Jesus. Malapit na si Jesus ay dumating, di ba? Bakit hanggang ngayon? Ang layo-layo pa yata. Nangapawid na. Subalit sila sabi ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, yung kalinhaga ni Jesus, na yung may biluhas yan na mga magtatrabaho, yung iba ay mahabang oras, yung iba ay kaunting oras, yung iba isang oras na. Pero nung magbabayad na, ay ano nangyari? Pareho ang bayad nila, nagreklamo ngayon, trabaho na 8 oras, bakit unfair naman? Sabi nga sa binasang talata ni Brother Jonathan, ang inyong pag-iisip ay hindi kagaya ng pag-iisip. Mas mataas ang pag-iisip ng Diyos. Kaya nga, fair yun. Dahil nagpatuloy tayo. Kaya nga kahit na ito ay maging kagaya ni Tomas, doon sa pakabayubay sa krus, maliligtas ka. Kahit kakaunting oras na tinanggap. Kaya nga, mapalag ka siyanin. Tinanggap ko na medyo late na kaysa sa iba. Pero pareho ang gatimbala, bibigyan ng Diyos ng buhay ng gatimbala. We have to have the Lord in order. So we should have these 3 lessons today. We need to fight, we need each other, and we need the Lord if we want to believe. May God help.